Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. Makiki-update tayo dito sa naganap na sagupaan ng Team Alas kontra dito sa Team Thailand sa nagaganap na CV League. So dito mga kapolitika, ating pag-uusapan ano-ano ba yung mga naging highlight dito sa naging laro ng ating kupunan kontra dito sa Thailand, at the same time yung kay Gemma Galanza, kasi parang natupad na po yung ating panawagan at yung mga sentimento nga ng mga supporters ni Gemma na dapat ay paglaruin na siya dito sa Team Alas. At actually nagawa natin ito doon ng video na kung saan is bino-voice out natin yung mga sentimento ng mga tao. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So finally mga kapolitika, ako ay personally na natutuwa nga dito kasi nakita ko na naglaro at binabad itong si Gemma Galanza. Nagsimula lang po ito doon sa ating panawagan sa ating mga naunang video na kung saan is nagkaroon ng 5-digit na views at ipinanawagan natin doon na isali itong si Gemma Galanza kasi personally wala tayong contact dito sa mga coaches, but since meron namang social media, pwede nating i-voice out or mag-vent out tayo dito ng ating mga saloobin at mga sentimento. Ano ba yung pwede nating i-suggest dito sa Team Alas? Okay, so every time na meron silang laro is nagbibigay tayo ng opinion, ating mga personal na kuro-kuro, at the same time yung ating komentaryo. Okay, kasi ito yung ating mga binibigyan dito ng analysis bawat laro, at the same time dito rin sa PVL. Okay, so kayo na mga kapolitika, nakita ko po si Gemma Galanza at nag-post ng rin ako dito sa ating community na pinalaro na at ibinabad na finally ni Coach Rede Brito. Sana naman ay magtuloy-tuloy na ito. Okay, kasi doon sa laro ni Gemma Galanza ay nakita ko rin yung talagang improvement. Actually parang naging libero nga itong si Gemma Galanza at the same time parang naging spiker na rin. So all around ang naging kanina ni Gemma Galanza dito sa laro kontra sa Team Thailand. Although natalo tayo, but makikita mo doon sa mga comment section na pinuri ng mga tao itong naging performance ng Team Alas, and I personally believe na malaki yung naging contribution dito ni Gemma Galanza kasi ang sabi ng mga tao dito, ito na daw yung laro na talagang katanggap-tanggap, although natalo tayo in 3 straight sets. But yung naging highlight sa second set mga kapolitika is napa-time out yung Thailand, especially doon sa score na 23-24. 24 yung Thailand at 23 yung Team Alas. Ang problema lang talaga dito mga kapolitika is ngayon wala tayong talagang consistent na spiker. Unlike doon sa mga naging laro natin sa Team Vietnam at sa Team Indonesia na kung saan is meron tayong mga consistent at reliable na mga spikers. Dito kasi is talagang sobrang solido ng mga depensa ng Team Thailand at basang-basa nila kung saan talaga mag-drop yung bola. So ito yung strength na pinakita ng Team Thailand. Actually sila nga yung queen of volleyball dito sa Asia. So understood na yun, and okay lang na natalo yung ating bansa. So yung naging score kanina is 18-25, 23-25 at 16-25. So but nakita natin yung improvement doon sa naunang laro nila doon sa leg 1 na kung saan is natambakan talaga yung ating bansa. But kanina is maganda yung naging resulta, and gusto ko lang ring i-highlight itong si Gemma Galanza kasi nakita ko doon yung sa point niya doon sa back set ni Gia de Guzman ay talagang napalundag itong si Gemma Galanza sa tuwa dahil sa kanyang naging score, kasi nga marami nga rin ang umaasa ng mga supporters na dito ay magpapakitang gilas itong ating hinahangaan na volleyball player dito sa ating bansa. Okay, although merong mga several na mga netizen na kung saan is binabash pa rin itong si Gemma Galanza kasi hindi naman natin yan maiiwasan at lahat ng tao is hindi natin mapiplease mga kapolitika. But ang importante doon is nag-improve itong team ng Pilipinas, itong ating national team dito sa nagaganap na leg 2 kasi bukas is makakalaban, makakasagupa natin itong Team Vietnam. So sana man lang is konting push pa dito sa naging performance natin today para magkaalaman talaga dito, kasi mga kapolitika merong mga usap-usapan doon kasi sa naging laro sa Vietnam na ang sinasabi is mahirap daw talaga pumuntos doon at mahirap mag-challenge kasi nga yung technical committee nila is hindi na pagbibigyan yung ating bansa kung sinasabi ni Coach Rede Brito na i-challenge yung kasi for example yung black touch or yung
ball in ball out is hindi pinagbibigyan ng Vietnam. So in short, parang niluluto yung laro doon, but unlike dito sa Team Thailand na fair sila. Actually umaamin nga yung mga players nila kung na block touch yung bola. Okay, so ito yung kagandahan dito sa Thailand kung i-compare mo dito sa Vietnam, na kung saan is medyo niluluto talaga nila yung laro at pahirapan mag-challenge doon kasi yung referee is laging pabor doon sa Team Vietnam. But ganun pa man is talagang nakaisang set tayo doon sa Vietnam, and sana ituloy-tuloy na yung maging development and improvement ng ating Team Alas, kasi nakikita talaga natin doon yung digging ni Gemma Galansan. Actually yun nga rin ang napansin ng mga viewers at mga netizens sa comment section. So yung naging set 1 dito is naging highlight rin dito si Solomon, at gusto ko rin palang i-appreciate din yung pag-minimize ng ating mga errors. Okay, kasi ito talaga yung nagpatalo sa atin doon sa Vietnam, sa laban natin kontra sa Vietnam, na kung saan is nagpaulan tayo ng error. But kanina is hopefully magtuloy-tuloy na ma-minimize natin yung error, especially dito sa mga service. So dito sa first set is 17-21, napa-time out yung Thailand, and nakita natin na kung saan is dito parang bumaliktad kasi yung Thailand. Nakikita natin yung sobrang dami rin ng errors nila. Okay, so nawala din medyo yung laro ng Thailand. At dito sa second set, so na-minimize ng Pilipinas yung error, but dumikit tayo. Actually na-equal pa nga natin yung score 18-18, then 23-24 na napa-time out uli yung Thailand, which is muntika nang silang mahabol dahil dito sa consistent na laro ng Team Alas. And dito sa second set is highlight pa rin itong si Solomon. Okay, at maganda din yung balasa ng mga players, mga kapolitika, kasi nga papalit-palit ng mga players, kasi ganun naman talaga para makuha ng team yung tamang team plan ng laro. But sa third set naman dito is talagang minaximize na, nakita natin na minaximize na ng Thailand yung kanilang full force dito sa kanilang laro, which is na minimize yung errors nila. At the same time yung lamang is pumalo na po sa 7, so mahirap na pong habulin yon. Kung kaya nagtuloy-tuloy na yung Thailand, at yung naging score nga finally is 16-25. But ganun pa man mga kapolitika is kung ikukumpara mo doon sa naunang laro natin nung nakaraang linggo is sobrang laki po ng diferensya. Okay, at isa dito sa mga sa mga ina-appreciate at ina-acknowledge natin yung presensya ni Gemma Galanza. Okay, so malaking tulong, at sana ay sa mga susunod na mga laro ay ilagay uli itong si Gemma Galanza, kasi maganda yung kanyang naging depensa at diggings. Kasi kanina is nakikita natin na itong si Laurie at si Rondina, even though nagpakita sila ng gilas doon sa laro last week, is kaya na medyo off yung laro nila, so hindi sila gaanong binabad ni Coach De Brito. Okay, so ganun pa man is overall i-appreciate natin yung naging effort ng ating Team Alas, at sa ating inaasahan dito mga kapulka ay sana magtuloy-tuloy na itong maging laro, at ipapasok na uli si Gemma Galanza, kasi maganda naman yung naging laro niya. Sana ay maging consistent yung mga susunod na game ng Team Alas. Alright, at the same time mga kapolitika, yung nakaka-touch kasi doon si Gemma Galanza at si Gia de Guzman, yun din ang napansin ng mga tao, na kung saan is bumalik yung kanilang chemistry. Alright, so again mga kapolitika, ito yung ating personal opinion, ating personal view at analysis dito sa naganap na sagupaan ng Team Alas kontra sa Team Thailand. Kayo, ano ang inyong masasabi dito sa naging performance ni Gemma Galanza at yung performance ng Team Alas? Tama nga ba yung desisyon ni De Brito na isali dito si Gemma Galanza sa paglalaro dito sa loob ng court? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel mga kapolitika, para updated kayo dito sa ating mga latest issue.